So yun mga kaasang, no, medyo humina na ang ulan pero hindi pa rin talaga siya totally tumitila. Pero susulitin ko na yung punta ko dito kasi marami talaga masyadong gagawin dito na hindi natin matapos-tapos. So yun nga, no, nung nakaraan, yan, yung Eros na yan, nagawa na namin at hanggang doon yan, isang ano na yan, isang compressor na. Hanggang itong dalawang to, itong set na to, tsaka itong set na to. Isang ano lang yan, isang compressor lang yan. So naayos na namin yan. Ngayon, yung mga asol katakulan. Yung mga kailangan ko ilipat, try ko ilipat ngayon. Tapos ito, kukunin ko na yan, mga AFR ko, kukuha ko dyan. Kung meron na akong makukuha dito, na mga ilang peraso, kahit mga tigda 2 pero, tig 1 per, kukuha na ako ngayon. Tapos, ayun, tignan ko kung may magagawa pa akong iba. Kasi dami ko pa plano talaga kaso kulang yung ano. Mahirap kasi hindi ako taga dito at kulang yung oras natin. Pag pupunta ako dito, kulang ang isang araw na gawin at hindi naman ako araw-araw pumupunta. So, ayun, try ko lang ngayon kung ano na yung magagawa ko pa ngayon. Pero yun nga, ang nakakasigurado ako, kukuha ako ng mga AFR. At siguro kukuha ako ng red lace. At kung ano pa yung makuha natin dito. Yung mga, para may pang stock din ako kasi ang dami nagtatanong. At ang dami nag-i-inquire. Gusto bumili ng gapis. So, ayun, try natin kumuha ulit ngayon. Tapos lipat-lipat tayo. Magtatanim pa pala ako ng halaman. Nakalimutan ko na. May mga dala akong halaman Yung mga binigay sa atin ni Sir Aqua Street. Ayan, nagdala akong ibang halaman dito. So, itatanim ko rin yan. Ngayon, habang bumabagyo pa rin. Ayun, medyo mahirap pa rin magtrabaho dahil nga, ayan, nababasa pa rin ako dyan. Kahit minute na yan na tagos naman ang tubig dyan. So, ayun, tignan natin kung ano pwede ko pang gawin. Hindi na nga guys, ano nga bang uunahin natin, no? Kasi ang problema, umuulan. So, pwede siguro magtanim. Nasaan na ba yung pantanim natin? Ito yung halaman natin. Nandito yung mga meron akong kinat Meron akong mga kinat na baso. Yung mga pwede natin gawing, nasaan na yun? Baka naitapon na. Meron akong mga kinat na pwede natin gawing paso. Dito ko nilagay yun Dito ko nilagay yun. Yung nakaraan. Ito wala na siya. Ayun, feeling ko ito Wala. Ingat. Medyo maputik. Ayun, yun. Nakita ko rin. Ito yung mga niready ko talaga to para sa halaman. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na paso. Tingnan natin to. Yan na natin balikan. So, ito gawin natin itong lagyan ng halaman. Basa na yung aking camera. So ito yung halaman natin. Makakagawa tayo ng 6. Ano to, mga pet bottles yan. Kinat ko lang. Hindi ako nang bumili ng paso Yan, 6. Kukuha tayo doon ng putek na lupa. Lagyan natin yan. Tapos tusukan natin ito. Ganun kasimple lang. At mabilisan lang habang malakas pa rin. Grabe. Skipping pa rin kahit umuulan. So ito, demonstrate ko lang sa inyo kung anong gagawin natin. Ito, tingin ko maganda tong lupa na to sa halaman kasi maputek. Yan ang gustong gusto ng mga aqua plants natin. Yan, maputek. Tingnan natin dyan. Tanggal. Ano ba yun? Yan, tanggal yung handle ng kutsara. Tuloy pa rin yan, skipping pa rin tayo. Skipper tayo kahit anong mangyari isda pa rin So, yan, basta ganyan ang gagawin ko. Okay, hindi ko naman kuha tuloy. So tayong putek, lagay natin dito. Tapos lalagyan ko ng halaman. Tapos pag nalagyan ko na ng halaman, matanggal Pag nalagyan ko ng halaman, lalagay ko dito kasi pupunin nga natin yan. Papakita ko sa inyo, pero ngayon medyo maputik at madumi. So itigil ko muna yung pagka-camera ko, pakita ko na lang sa inyo pag may halaman na yan, alright? Wait lang. So yun mga kasang, magugas ako magugas ako. Konti lang. So ayun, nalagyan na natin ng putik yan. Lalagyan ko naman ng halaman ngayon. Ngayon ang lalagay ko naman dyan, pero lalagyan ibang klaseng halaman. Dahil 6 na peraso din yung klase ng halaman natin. So lalagay ko na yan dyan. So yung mga binigay sa akin. Dahil pa nga nito, sobra-sobra yan. Ang dami nito. So, hindi ko nang babasa. Basta yung mga yan, hindi ko kabisado lahat yan Obalis pink. Yan, basta bawat isa niyan isang ganon.
So lalagay ko na in 5, 4, 3, 2. So yun mga kasang, nagugas akong kamay ha. O yan, malinis ha. Ayan, naitanim ko na siya. Tapos papatungan ko pa ng mga ano yan, ng mga meron naman dito mga ano yung mga lava rock. So kung saan ko ilalagay yan, doon ko ilalagay, doon ko kukunin yung lava rock. Kasi pag hindi ko nilagyan ng lava rock yan, lulutang yung ano, yung mga putek. Tapos pwede matanggal yung mga halaman na tinanim natin. So kailangan meron siyang layer ng bato o sand. Pero dito kasi ang available ko lang ay lava rock. So lalagyan ko ng lava rock yan. 6 na piraso yan, 6 na klase. Hindi ko na sabihin sa inyo kung anong klase yan dahil ako rin hindi ko rin kabisado yan. So ang plano ko kasi lagyan lahat. Itong 20 na to. Dati nalagyan ko na yan mga 7 yata nalagyan ko yan. So yung iba dyan wala pa. Bala ko isang ganyan, merong isang ganto, 2 o 3. At para mas maganda rin dun sa mga gapis natin. Tapos tatanggalin ko yung mga ano, yung mga hornwort. Kasi yung hornwort, diyan umiitlog yung dragonfly. So nakakaroon tayong dragonfly nymph dahil dyan sa mga hornwort na yan. So plano ko tanggalin yung mga hornwort. Tapos palpan ko ng mga gantong plants para may taguan yung mga ano, mga gapi fry natin. So ayun. Patilahin ko muna yung ulan. Hindi ako makasugod dun eh. Kasi mababasa tayo. Mabilis tayo mababasa. Yun nga pala guys, no. Kung maalala nyo ito, wala itong laman no nakaraan. Tapos sabi ko nga lalagyan natin ng laman para lalagyan natin ng koi pea dirt. Ngayon napuno na siya dahil sa bagyo. Ayan. So solid yan. Solid na rain water yan. So ako, kung tatanungin, hindi ako sure kung safe ba yan sa isda natin. Kasi walang isda yan eh. So ngayon nga, pamplano ko, maglagay dyan ng, lagyan ko na yan ng koi pea dirt. Pero hindi ko ilalagay lahat. Siguro maglagay ako 2 o 3 peraso na koi pea dirt dyan ng mga juvie. Tignan natin no, kung mabubuhay siya. Kasi nangihinayang din ako sa araw malamang yan next week pa ako makabalik ulit dito. So sabi ko nga, sabi ni Papa tanggalan daw muna namin tapos lagyan namin ng fresh water. Pero sabi ko, testing na natin kasi ilang araw na rin naman to dito. Testing namin no, kung mabubuhay na yung isda dyan. So kukuha ako ng koi pea dirt doon, patilain lang natin yung konti yung ulan. Kukuha ako ng 3 perasong koi pea dirt na juvie at ilalagay ko dito. Titingnan ko kung pagbalik natin next week nandyan pa. So kung nandyan pa yan at buhay pa yan next week, ilalagay ko na lahat ng fry natin at juvie ng koi pea dirt dyan dahil gagawin ko na tong community. So dyan tayo mag-grow out ng mga koi pea dirt natin. Ayun, so tagal pa rin ng ulan. Kanina ko pa hinihintay, ilang minuto na yan. Hindi ko pa rin nga natatanim to. So yung mga kasang no, try na natin kumuha ng koi pea dirt. Kuha tayo ng trio ng koi pea dirt. Makapili ba tayo dyan ng trio? Maliliit pa to eh. Pero may nakikita na may mga kulay. Scoop tayo ha. Scoop. Puro mail na nakikita ko. Hirap talaga mag-isa. Hirap mag-isa sa buhay. So yan o, ito mail. Makita na mail. Koi pea dirt. Mail. Typing mail. Parang may blue dito. Paano ko makikita ang female? Ang hirap ng female. Puro male yata ito nakikita ko. Nakikita ang blue. Ayan o, blue. Blue koi. Ito female ito siguro. Mga mukhang male eh. Scoop pa nga tayo sa. Ano kayo makita. Makita pa dito. Sa kabila parang malalaki na rin eh. Kasama na natin to. Mukha ito female. So ito isang pares yata. Try ko na rin tignan tong kabilang tab natin ng koi pea dirt. Kasi nung nakaraan ang dami ko nakikita dito malalaki. Pero ngayon parang wala akong makita.
Hindi lang natin sure kung nasa ilalim kasi maulan eh. Nakikita ko mga fry eh. Ito ba guys, mga fry. May nakita ko mga joby dito eh. Yun, nasa ilalim lang. Hirap mahuli eh. Magugulo natin sila. Mga dito. Puro male to na ako nakikita ko eh. Male din yan eh. Male joby. Dali kasi makita male eh. Natin female. Ang male kasi red tail niya buo. Yung female kasi hindi buo yung red tail nun. So yung mga kasang na dalawa lang muna kinuha ko. So baka masayang din. So ayan, isang pares yan. Parang blue koy pa nga yun. So alaman natin pag lumaki. So ito walang laman to. Ito muna natin sila ilagay. Tingnan natin kung next week eh nandito pa rin yan. So kung nandito pa rin sila at boy pa rin sila next week, eh lalagyan na natin dyan yung mga fry natin ng koi feeder. Alright. So yung mga kasang, ito ng mga laman na to gagawin ko. Lalagyan ko yung padaretso doon. So yun guys, nailagay na natin. Mamaya na natin silipin dahil madumihan for sure. At maglutangan yung konting ano lang, konting putik lang. So ito tinitignan ko naman to. Ito yung tatlong gusto kong gamitin, ay 4. So ito wala na talaga to. Wala. Ano natin baka biglang may lumabas na palaka dyan o ano. So yun, dadagdagan ko to ng lupa. Tataniman ko ng halaman. Ito meron ako ditong golden black lace. So kukunin ko lahat yan. Golden black lace. Tapos tataniman ko rin. Tapos ito naman ang blue panda. Pwede kong kunin na to eh. Tapos tataniman ko rin. Kukunin ko na yung mga ano yan. Gagawin ko ng paninda. So 4 to. Tataniman natin lahat yan. Dadagdagan ko ng lupa. Dito na lang ako kukuha. Simulan ko na. So yun mga kasang, no, hinuli ko na lahat nung nung isang batch natin ng blue panda. Ito meron tayong mga ilang trio dito. 3 trio. Kasya yan. Tapos ito yung golden black lace. Ilang piraso lang. Wala akong mapaglagyan. So ilalagay muna natin. Dito ko naisip ilagay sa sa crayfish. Yung mga crayfish na to wala naman laman to. Crayfish lang, wala siyang live bearer. So posible magkalamok yan. So ilalagay natin dyan yung mga yan. Paano na sila dyan kung dadami sila dyan. Ang risk lang pag sa ganito guys, no, kasi pwedeng masipit din ang crayfish yan. Lalo na pag mahaba yung mga buntot. Pwedeng masipit ng crayfish yan at mapungit. So yun lang yung risk doon. Kung hindi naman maganda, makakapag-breed sila doon. At pagbalik natin dito, baka magkaroon na rin ng bakante. So yung 3 na yun, nabakante na natin. Actually 4. Ito. So tataniman ko na lang ng yan, ng halaman. Gawin ko na ngayon. Hindi ko na i-video kasi tumatagal ako tapos baka umulan na naman. Pakita ko na sa inyo pag tapos na. 5, 4, 3, 2. So yun mga kasang, nabusan na naman tayo ng oras. Hindi ko na naman to matatapos ngayon. So nagtanim lang ako dito ng pinagsama-sama ko ng stricta yung, hindi ko na alam, stricta lang alam ko dyan. So tinusok-tusok ko lang yan. Pag yan lumaki, pagbalik natin dito tsaka ako gagawin itong mga to. Yan. Unti-unti muna natin kasi wala akong oras ngayon. Tapos ayun, mangunguha lang ako ng isda na pwede nating ibenta para pang stock natin sa tindahan. Tingnan ko kung ano yung mga pwede kong ibalot. At kailangan ko na rin umuwi agad
Ilang oras na ako dito? 4 na oras na ako dito. So yung mga kasang, no, kulang talaga tayo sa oras. So ito, may nakuha ako mga guppies. Mag-release ako ng konti. Maritime chops, TFT, mga AFR. Kumuha rin ako ng full gold, Paris, blue panda, HB blue, tsaka purple dragon. Ayan, ganda rin ng purple dragon ko. So kumuha akong konti. Tapos ayun, mas maganda sana kung makabalik agad ako, no? Kaso kulang talaga. So yung mga kasang, medyo nakakapagod na yung araw na to. At ayun, pagbalik ko dito, update ko kayo dito kasi naglagay ako ng isang pares na koi feeder. Tingnan ko kung buhay pa pagbalik natin. Ito hindi ko pa nagawa. Maliliit pa rin kasi yung ano, yung mga red balloon plate natin diyan. Hindi pa siya yung mga breeder size na malalaki talaga. So hindi ko pa kinuha. Yung gagawin ko dapat dun sa pool na yon, hindi ko pa rin nagawa. Yung halaman, balitaan ko kayo pagbalik natin dito, yung tinanim natin. Tapos ayun, tingnan natin kung ano yung mga mangyayari na dun sa mga pinapalaki natin doon. Ito, ni-reset ko to yung AFR ko. Ni-reset ko muna. Babalikan ko na lang yan para kasi kasuwain ko anong mga pwede nating ilipat. So ngayon, yan muna at magbubukas pa ang shop, medyo pagod na ako. So ayun, tapusin ko na muna ang video na to. At yun, maraming salamat sa mga nanood. Peace out.